Nang bukirin ay animoy may mga matang nagmamasid. Madalas marinig ni Tomas ang mga bulong sa hangin, ngunit ipinagwawalang bahala niya ito, iniisip na pagod lamang siya. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, napansin niyang may mga ilaw na sumisilip sa gubat parang apoy ngunit hindi nagliliyab. Biglang tumahimik ang mga kuliglig, at ang aso niya'y umatungal sa takot. Doon unang nakaramdam si Tomas ng kaba. Kinabukasan, may nakita siyang bakas ng paa sa putikan, malalaki, mas malaki pa sa paan ng tao. May mga tanim din siyang tila may dumaan na mabigat sa gitna ng gabi. Nagtaka siya, ngunit wala siyang masabi sa mga kapitbahay, takot silang pag-usapan ang mga bagay na hindi nakikita. Hindi alam ni Tomas na ang kanyang bukirin ay nasa hangganan ng isang lugar na pinamumugaran ng mga kababalaghan, mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim. At sa paglipas ng mga araw, unti-unting mabubunyag sa kanya ang katotohanang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mula ng gabing iyon, hindi na mapalagay si Tomas. Sa tuwing lulubog ang araw, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanya mula sa gubat. Kahit pagod sa maghapong pagtatrabaho, hindi siya agad dinadalaw ng antok. Isang hating gabi, nagising siya sa kalusko sa labas ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang matangkad na anino na dumaraan sa palayan. Malapad ang balikat at tila may dalang mabigat. Bawat hakbang nito'y nag-iiwan ng bakas sa lupa. Kinabukasan, nagtungo si Tomas sa matandang si Mang Isko, ang pinakamatandang tao sa baryo. Kilala si Mang Isko bilang maraming alam sa mga lumang kwento. Nang marinig ang nakita ni Tomas, biglang namutla ang matanda. Huwag mong lapitan ang gubat sa gabi, babala ni Mang Isko. May mga nilalang na nakatira roon, hindi tao, hindi hayop. Sinabi rin niya na noon pa man, may mga magsasakang nawawala kapag hindi gumagalang sa lupa at sa mga nilalang na naninirahan dito. May kapre raw sa punong balete, may engkanto sa damuhan, at may mga anino na gumagala tuwing gabi. Sa kabila ng takot, napilitan si Tomas na magpatuloy sa pagsasaka. Wala siyang ibang ikabubuhay. Ngunit isang hapon, habang nag-aararo siya, biglang tumigil ang kalabaw. Ayaw nitong umusad at nanginginig sa takot. Sa di kalayuan, may narinig siyang malalim na tawa, mababa, mabigat, at hindi galing sa tao. Doon napagtanto ni Tomas na hindi na siya nag-iisa sa bukirin. At ang mga kababalaghan na matagal nang nagkukubli ay unti-unti nang nagpapakilala. Kinabukasan, hindi pa rin maalis sa isipan ni Tomas ang malalim na tawanan na kanyang narinig. Kahit tirek ang araw, tila may bigat ang hangin sa bukirin. Ang mga ibon ay bihirang damapo, at ang mga puno'y tila nagbubulungan. Habang nagbubungkal siya ng lupa malapit sa punong balete, biglang lumakas ang hangin. Umikot ito sa paligid niya, at napaluhod siya sa lupa. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na napakalaki, maitim ang balat, pulang-pula ang mga mata, at may hawak na malaking tabako. Isang kapra. Hindi makagalaw si Tomas sa takot. Ngunit sa halip na saktan siya, nagsalita ang nilalang sa mababang tinig. Tomas, bakit mo ginugulo ang lupa na hindi na sa inyo? Nanginginig ang boses ni Tomas habang sumagot. Dito po ako nabubuhay. Wala po akong ibang mapuntahan. Tahimik na tumingin ang kapre sa paligid, saka tumawa ng mahina. Ipinaliwanag nito na ang bukiring iyon ay hangganan, lupa ng tao at lupa ng mga nilalang. Noon pa man, pinangangalagaan nila ang lugar, ngunit may kapalit ang paninirahan dito, paggalang. Binigyan ng kapre si Tomas ng babala. Huwag siyang magputol ng punong balete, huwag magsasaka kapag hating gabi, at mag-alay ng kaunting ani tuwing kabilugan ng buwan bilang tanda ng respeto. Bago tuluyang maglaho, ang kapre sa hangin, nag-iwan ito ng huling paalala. Kapag sinuwi mo ang babala, hindi na kami mananahimak. Naiwang mag-isa si Tomas sa bukirin, nanginginig at pawis na pawis. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o katotohanan. Ngunit nang makita niyang maslant iyan ang lupang kanyang binungkal, alam niyang may nangyari, at simula noon, nagbago na ang kanyang kapalaran. Mula nang makaharap ni Tomas ang kapra, sinunod niya ang bawat bilin. Hindi na siya nagsasaka kapag gabi, at ni minsan ay hindi niya pinutol ang punong balete. Tuwing kabilugan ng buwan, nag-aalay siya ng kaunting bigas at ani sa gilid ng bukid, tahimik na nagdarasal. Hindi nagtagal, napansin ng buong baryo ang pagbabago. Ang dating tuyong lupa ni Tomas ay naging pinakamataba sa lugar. Masagana ang ani, palay, gulay, at prutas. Kahit ang kalabaw niya'y tila mas malakas at masigla. Ngunit kasabay ng biyaya ang bulong-bulungan. May mga kapitbahay na naiinggit. May ilan na nagsasabing may kinakasama raw siyang masamang espiritu. Isang gabi, lihim na sinundan ng 3 lalaki si Tomas patungo sa bukid. Nang makita nila ang handog sa ilalim ng balete, nagtawanan sila.
Isa sa kanila ang kumuha ng alay at tinapon sa putikan. Biglang lumamig ang hangin. Ang buwan ay natakpan ng ulap at ang gubat ay napuno ng mabibigat na yabag. Mula sa dilim, lumitaw ang maraming anino, hindi lang kapra, kundi mga engkanto at mga nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Napatakbo ang mga lalaki sa takot, sumisigaw at nanginginig. Kinabukasan, nagkasakit ang tatlong lalaki, nilanat at hindi makabangon. Lumapit sila kay Tomas, humihingi ng tawad. Sa kabila ng galit at takot, pinatawad sila ni Tomas at tinuruan kung paano igalang ang lupa at ang mga nilalang. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang kapra. Mabuti ang iyong puso, Tomas, wika nito. Dahil dyan, patuloy naming poprotektahan ang iyong bukirin. Ngunit dinalaan din siya ng kapra, may mas malakas na kababalaghan na nagmamasid mula sa kailaliman ng gubat at hindi ito madaling pakiusapan. Hindi pinatulog si Tomas ng babala ng kapra. Ang salitang, mas malakas na kababalaghan, ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang tila may mali sa paligid, ang hangin ay mabigat, ang langit ay madalas dumilim kahit hindi pa umuulan. Isang madaling araw, nagising si Tomas sa malakas na ugong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang lupa sa bukirin ay bahagyang umuuga. Sa gitna ng palayan, may bitik na unti-unting bamuka, at mula roon ay umangat ang malamig na usok. Mula sa usok, lumitaw ang isang nilalang na nakabalot sa dilim. Hindi ito tulad ng kapra, mas mababa ngunit mas mabigat ang presensya. Ang mga mata nito'y kumikislap na tila bagauling, at ang boses ay parang maraming sabay-sabay na bumubulong. Ang lupa ay inaagaw, wika ng nilalang. Matagal na kaming natutulog. Ngayon ay nagising. Nalaman ni Tomas na ito ang tagapangalaga ng kailaliman, isang sinaunang espiritu na nagbabantay sa ilalim ng lupang kanilang tinatapakan. Galit ito dahil sa pagdami ng tao at sa pagkasira ng gubat sa mga karatig lugar. Lumapit ang kapra at mga engkanto, tila handang ipagtanggol si Tomas. Ngunit sinabi ng sinaunang nilalang na hindi sapat ang pag-aalay, kailangan ng patunay na ang mga tao ay marunong mag-ingat at gumalang. Sa gitna ng takot, lumuhad si Tomas at nangakong ipaglalaban ang lupa. Ipinangako niyang tuturuan ang baryo na huwag abusuhin ang gubat at ang bukirin. Tumahimik ang lupa. Unti-unting nagsara ang bitik at naglaho ang usok. Ngunit bago tuluyang maglaho ang nilalang, nag-iwan ito ng huling hamon. May isang pagsubok. Kapag nabigo ka, kukunin namin ang biyayang ibinigay. Naiwan si Tomas sa bukirin, alam niyang ang susunod na mangyayari ay magpapasya sa kapalaran hindi lang niya, kundi ng buong baryo. Pagsikat pa lamang ng araw, tinipon ni Tomas ang mga tao sa baryo. Ikinwento niya ang lahat, ang kapra, ang mga engkanto, at ang sinaunang nilalang na nagbabantay sa kailaliman ng lupa. May mga natawa, may hindi naniwala, ngunit mas marami ang nakaramdam ng takot, lalo na nang maalala nila ang mga kakaibang pangyayari sa mga nakaraang araw. Ipinahayag ni Tomas ang pagsubok na ibinigay sa kanya, sa loob ng 7 araw, kailangang patunayan ng baryo na marunong silang gumalang sa kalikasan. Walang paputol ng puno, walang mang-aagaw ng lupa, at walang magsasaka sa gabi. Lahat ay magtutulungan sa paglilinis ng bukirin at pagtatanim muli ng mga ponla. Sa unang mga araw, naging mahirap. May mga lihim na sumuway, may pumutol ng sanga, may nag-araro sa gabi. Tuwing may sumusuway, may kakaibang nangyayari, nalalagas ang ani, nasisira ang kagamitan, o nagkakasakit ang kalabaw. Sa ika-6 na gabi, nagtipon ang mga nilalang sa paligid ng bukirin. Tahimik silang nagmamasid, ang kapre sa balete, ang mga engkanto sa damuhan, at ang mga anino sa gilid ng gubat. Ramdam ni Tomas ang bigat ng kanilang mga mata. Nang sumapit ang ika-7 araw, nagsama-sama ang buong baryo. Sama-sama silang nag-alay ng ani at same time na nanalangin. Walang halong takot, kundi pag-unawa at pagsisisi. Biglang lumakas ang hangin, at muling bamuka ang lupa, ngunit sa pagkakataong ito ay banayad. Mula rito, umangat ang liwanag, at narinig ang tinig ng sinaunang nilalang. Nakita namin ang inyong puso, wika nito. Ang lupa ay mananatili sa inyo. Unti-unting nagsara ang lupa, at ang bigat sa hangin ay nawala. Napaluhod si Tomas sa pasasalamat, alam niyang napagtagumpayan nila ang pagsubok. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may isa pang tinig na bumulong sa kanya, isang babalang hindi pa tapos ang lahat. Tahimik ang baryo matapos ang pagsubok. Muling naging masagana ang ani, at ang mga tao'y natutong gumalang sa lupa. Ngunit si Tomas ay hindi pa rin mapalagay. Ang bulong na narinig niya noong gabing iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, tinawag siya ng kapre sa ilalim ng punong balete. Nandoon din ang mga engkanto, nakapaligid sa liwanag na tila alitap-tap.
Sa gitna nila, may isang bato na may ukit, mga sinaunang simbolo na hindi pamilyar kay Tomas. Hindi pa tapos ang tungkulin mo, wika ng kapra. Kailangan ng lupa ng taong bantay. Ipinaliwanag ng mga nilalang na sa tuwing nagbabago ang panahon at dumarami ang tao, may isang nilalang o tao na pinipiling tagapangalaga, isang tulay sa pagitan ng mundo ng tao at ng kababalaghan. At si Tomas ang napili. Hindi siya gagawing nilalang, ngunit bibigyan siya ng kakayahang makaramdam kapag may panganib, kapag may sumusuway, at kapag may paparating na sakuna. Kapalit nito, kailangan niyang ayalay ang kanyang buhay sa pagbabantay, hindi siya maaaring umalis sa baryo. Mabigat ang desisyon. Iniisip ni Tomas ang kanyang kahirapan, ang kanyang pamilya, at ang simpleng pangarap na mamuhay ng tahimik. Ngunit naalala rin niya ang lupang nagbigay buhay sa kanya. Lumuhad siya at tumango. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang ukit sa bato at pumasok ang liwanag sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang naging bahagi siya ng lupa, hindi bilang may-ari, kundi bilang bantay. Pagsapit ng umaga, normal ang lahat. Ngunit si Tomas ay nagbago. Kapag humahakbang siya sa bukirin, tila may bulong ang lupa na siya lamang ang nakaririnig. At sa malayo, sa kailaliman ng gubat, may isang aninong umatras, tanda na may bantay na ang lugar. Lumipas ang maraming taon. Tumanda si Tomas bilang tahimik na magsasaka, ngunit sa mata ng mga nilalang, siya ay higit pa roon, siya ang bantay ng lupa. Hindi man alam ng lahat sa baryo ang buong katotohanan, ramdam nila ang kanyang presensya. Kapag nandoon si Tomas, panatag ang pakiramdam ng mga tao. May mga panahong may gustong bumili ng lupa, magputol ng gubat, o magtayo ng malalaking gusali. Bago pa man matuloy ang masamang balak, biglang may humahadlang, bagyo, pagkakasakit, o kakaibang panaginip na nagbababala. Alam ng matatanda sa baryo, gumagalaw ang bantay. Isang gabi, habang nakaupo si Tomas sa ilalim ng punong balete, muling nagpakita ang kapra. Ngayon ay mas tahimik, mas mahinahon. Hindi panghabang buhay ang lakas ng tao, wika nito. Kailangan mong mag-iwan ng pamana. Kinabukasan, tinawag ni Tomas ang isang batang ulila sa baryo, si Lino, masipag, tahimik, at may pusong marunong makinig sa lupa. Matagal na niyang napapansin na kakaiba ang bata, marunong makaramdam ng bagyo, marunong umiwas sa mapanganib na lugar. Tinuruan ni Tomas si Lino, hindi ng mahika, kundi ng paggalang, paano makinig sa hangin, paano humingi ng paumanhin sa lupa, at paano ipagtanggol ang kalikasan laban sa kasakiman. Nang dumating ang huling gabi ni Tomas, maliwanag ang buwan at tahimik ang baryo. Sa ilalim ng balete, nakita ng mga nilalang ang liwanag na muling lumipat mula sa dibdib ng matanda patungo sa bata. Kinabukasan, natagpuan si Tomas na payapang nakahimlay, may ngiti sa labi. At sa unang pagkakataon, tumubo ang mga bulaklak sa paligid ng kanyang bukirin, kahit hindi panahon. Mula noon, may bagong bantay ang lupa. At ang baryo ay patuloy na ligtas, hanggat may taong handang makinig, gumalang, at magbantay. Akala ng lahat ay payapa na ang baryo matapos maipasa ang pagiging bantay kay Lino. Bata pa siya, ngunit ramdam na niya ang tibok ng lupa at ang bulong ng hangin. Sa kanyang paglalakad sa bukirin, sumusunod ang mga ibon, at ang damuhan ay tila nagbibigay daan. Ngunit sa kabilang dako ng bundok, may mga taong sakam na nakarinig ng balita, masagana raw ang lupang iyon at tila hindi nauubos ang ani. Isang grupo ng mga dayuhan ang dumating, may dalang makina, papel, at pangakong yaman. Nais nilang kunin ang lupa at gawing minahan. Bago pa man magsimula ang paghuhukay, nakaramdam ng matinding kirot si Lino. Ang lupa ay humanggal, galit, takot, at sugatan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kailaliman ng tungkulin ni Tomas. Sa gabi, nagpakita ang mga nilalang, ang kapra, ang mga engkanto, at ang mga anino. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-aalinlangan sila. Kung lalaban tayo, masisira ang balanse, wika ng engkanto. Ngunit kung mananahimik, mawawala ang lupa. Humarap si Lino sa kanila, nanginginig ngunit matatag. Sinabi niyang ang bantay ay hindi lang tagapamagitan, kundi tagapagtanggol. Ipinasya niyang humarap sa mga tao, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng babala at katotohanan. Kinabukasan, nang magsimulang humandar ang mga makina, biglang dumilim ang langit. Ang lupa ay humanig, at ang mga dokumento ng mga dayuhan ay naglaho na parang abo. May mga nakakita ng aninong higanti sa balete at nakarinig ng tinig mula sa lupa. Hindi ito lupa na inaagaw. Sa takot, umatras ang mga dayuhan. Ngunit bago tuluyang umalis, may isa sa kanila ang bamaling at bamulong. Babalik kami. Naiwan si Lino sa bukirin, hawak ang responsibilidad na mas mabigat pa sa kanyang edad. Alam niyang ang susunod na laban ay mas mahirap sapagkat ang kalaban ay tao. Hindi na bumalik ang katahimikan matapos ang babala ng mga dayuhan.
Araw at gabi, dama ni Lino ang pagkabalisa ng lupa parang pusong hindi mapakali. Alam niyang hindi sapat ang takot lamang upang pigilan ang kasakiman ng tao. Isang gabi, muling nagtipon ang mga nilalang sa ilalim ng punong balete. Ngunit ngayon, hindi na sila anino lamang, lumitaw sila sa liwanag, ang kapra, ang mga engkanto, at ang sinaunang tagapangalaga ng kailaliman. Iisa ang kanilang pasya, may huling panata, wika ng sinaunang nilalang. Isang kasunduan na magtatakda ng hangganan magpakailanman. Ipinaliwanag nila kay Lino na maaari niyang itali ang lupa sa isang panata ng mga tao, hindi sa mahika ng mga nilalang, kundi sa konsensya ng baryo. Kailangan niyang ipaalam ang buong katotohanan, kahit pa magdulot ito ng takot o pag-aalinlangan. Sa umaga, tinipon ni Lino ang buong baryo. Walang paligoy-ligoy, isiniwalat niya ang alamat ng lupa, ang sakripisyo ni Tomas, at ang bantang babalik ang mga sakam. Tahimik ang lahat, may takot, may hiya, at may pag-unawa. Sama-sama silang lumagda sa isang kasunduan, hindi ibebenta ang lupa, hindi sisirain ang gubat, at ipapamana ang pagbabantay sa susunod na salinlahi. Inukit nila ang panata sa bato sa ilalim ng balete, tulad ng sinaunang simbolo noon. Sa sandaling matapos ang panata, lumiwanag ang paligid. Hindi na kailangang magpakita ang mga nilalang, sapagkat ang mga tao mismo ang naging bantay. Mula noon, nanatiling payak ang baryo, ngunit ligtas. Ang lupa ay patuloy na nagbibigay, at ang mga tao ay patuloy na nagbibigay galang. At kapag dumarating ang gabi at humahaplos ang hangin sa palayan, may maririnig kang banayad na bulong. Hanggat may panata, may buhay ang lupa. Sa paglipas ng maraming salinlahi, nanatiling payapa ang baryo. Hindi ito naging mayaman sa ginto o gusali, ngunit sagana sa ani, pagkakaisa, at paggalang sa lupa. Ang mga bata ay lumaki na may alam sa mga kwento ni Tomas at Lino, hindi bilang alamat lamang, kundi bilang paalala. Ang punong balete ay patuloy na nakatayo, matibay at tahimik. Sa ilalim nito nakaukit ang panata ng baryo, isang pangakong hindi kailanman lilimutin. Kapag may taong sakam na dumarating, tila kusang umaalis, parang may pumipigil na hindi nakikita. Hindi na muling nagpakita ang mga nilalang sa anyong nakakatakot. Sapagkat natupad ang kanilang layunin, ang tao na mismo ang naging tagapangalaga ng lupa. At kung sakaling mapadpad ka sa baryong iyon at makaramdam ka ng kakaibang katahimikan, huwag kang matakot. Ibig sabihin lamang noon ay buhay ang lupa, at may nagbabantay.